Hindi pipigilan ng Pilipinas sa mga prosecutor ng ICC sa pagkausap nito sa ilang tao kaugnay ng Duterte drug war, ayon sa Solicitor General. Pero hindi rin naman tutulong sa proseso ang gobyerno. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa paghahanda ng International Criminal Court o ICC ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang opisyal na nasa likod ng madugong giyera kontra droga ng kanyang administrasyon, humingi ng tulong ang ICC Office of the Prosecutor sa gobyerno ng Pilipinas para ma-interview ang 5 taong tinukoy nito sa isang komunikasyon. At ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, hindi ito pipigilan ng gobyerno ng Pilipinas dahil bahagi ito ng proseso sa pag-apply nila ng warrant of arrest. At yun ay kailangan gawin ng prosecutor kasi bago siya mag-apply ng warrant of arrest sa pre-trial chamber ng ICC, kailangan maipakita niya na lahat ng facts ay kanyang inimbestigahan. Whether incriminating or exonerating, dapat mapakita niya na ginawa niyang lahat para mabigyan ng pagkakataon ng lahat ng persons concerned na maipaliwanag ang kanilang position. No? Pero dagdag ni Guevara, hindi man pipigilan ng gobyerno ang hakbang ng ICC, hindi rin ito tutulong sa proseso. Nag-withdraw na kasi ang Pilipinas noong 2019 sa Rome Statute na sumasaklaw sa ICC. Wala na tayong relasyon na kahit ano sa ICC. Kaya kung humihingi sila ng kooperasyon sa atin, ay wala tayong legal duty na makipag-cooperate sa kanila. Bagamat kung gusto nilang ipagpatuloy ang kanilang investigasyon, ay hindi naman natin mapipigil yon. Hindi sinabi ni Guevara kung sino ang 5 tao na nais makausap ng ICC prosecutor. Pero sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa kanyang social media post na ito ay sina dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa, dating PNP Chief Oscar Albayalde, dating mga general ng PNP na sina Romeo Caramat Jr., Edelberto Leonardo at Eleazar Mata. Sa dokumentong inilabas ni Trillanes, sinabing mga suspect ang mga ito sa kaso kaugnay sa giyera kontra droga. Sabi ni Albayalde, handa siyang humarap sa investigasyon. Isang malaking sampal po yan sa ating sovereignty at mga sampal din yan sa ating mga justices. No? Dahil meron po tayong batas dito at justice, perfectly functioning judiciary justice system dito sa ating bansa. Habang si Karamat, dinepensahan ng Oplan Tokhang ang anti-drug campaign ng Administrasyong Duterte. The province of Bulacan, where I was the provincial director then, I could say that the Oplan Tokhang was very successful because there were so many surrenderies during that time. Nauna nang sinabi ni Senador De La Rosa na parang sirang plakang paulit-ulit ang aligasyon sa kanya. Hiningan pa namin ng pahayag sina Mata at Leonardo. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.